choice din po niya under our rule of law po. Correct! Puro rule of law kayo, attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niya lumabas. Patunayan niyang wala sang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dahil sa balitang ito, hindi napigilan ng sikat na news anchor na si Noli De Castro na punahin ang abogado ni Quiboloy na si Atty. Torreon sa mga pinagsasabi nito sa kanyang programa. Ayon po sa news anchor na si Kabayan, kung walang kasalanan talaga si Quiboloy, bakit hindi siya lumabas at linisin ang kanyang pangalan? Pero ang sinagot ni Torreon ay hindi nagustuhan ni Kabayan. Kaya dito nag-init ang ulo ni Kabayan at nagalit. Panoorin na po natin ang mga naging eksena ng sagutan ni na Atty. Torreon at ni Kabayan Noli De Castro. Okay. Bakit hindi po pa ba sumusuko si Pastor Quiboloy? I really do not know his hindi reason niyo alam. Because I have not been in communication with him. But I know po, sir, na isa po sa karapatan ng isang tao ay i-insist po yung innocence niya by filing a motion for reconsideration po doon sa finding ng probable cause. Tsaka pwede rin po niyang questionin yung validity ng warrant, especially in this case na na-dismiss na po ito ng City Prosecution's Office at natulog po ng ilang taon sa Department of Justice at binuhay lang noong panahon na nag-imbestiga po si Senator Risa Hontiveros. So, karapatan din po niya na i-question yung warrant of arrest kasi nga po, nandyan naman po yan sa saligang batas. Ginawa po ito ni Senator Lacson noon, ginawa ito ni Senator Gregorio Honasa noon, ginawa ito ni Sator Ocampo, ni Lisa Mapa po noon. So, kung ginawa ito ng ibang tao, this is pursuant to the law in Tuliao versus Miranda, in Santiago versus Vasquez. Nandyan po yan sa ating saligan batas. It is within the rule of law. Marami naman po mga terorista. Isang kapatid ko nga din, I do hope hindi siya maibahan, si Sahiron. Dami po allegedly na biktima po niya. Wala namang team na ganyan na kadaming tao na dinidevote na para lang siya dakpin. Yun, allegedly, marami daw siyang napatay, marami daw nga nabumbahan. Dito, wala naman pong napatay si Pastor. Yung finding ng probable cause niya ay pending pa. Hindi ko maintindihan bakit ayaw i-rule ng Department of Justice. Samantala yung finding of probable cause pinatulog noon ng more than 3 years. Kaya nga po, hindi naman po makatarunganon na gawin mo yung arrest warrant as a legal subterfuge to take over a property na hindi naman po nakapangalan sa kanya. Attorney, kayo po isang abogado. Alam ho ninyo na meron siyang warrant of arrest. Meron siyang sinasabi niyo walang kasalanan. Ay ba't hindi ho sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili sa pamamagitan niyo bilang isang abogado ni Pastor Quiboloy? Sir, kaya nga po, nasabi ko na nga po sa iyo, part po sa ating rule of law is to insist on questioning the finding of probable cause. Pangalawa, pwede rin niya questionin yung validity ng warrant at saka information. Nandyan po yan sa ating batas. Pangatlo, may threat kasi sa kanyang buhay, no? And pang-apat po, meron kasing complication dito na meron siyang mga trump-up cases din sa United States of America po. FBI. Yung request po sana noon na mag-issue ng written declaration si Presidente Marcos, si DOJ Secretary Rimulya, si DILG Secretary, hindi siya i-extraordinarily render doon sa United States of America para ma-prove niya yung innocence niya dito at saka hindi sana mag-interfere ang United States of America sa judicial proceedings dito, hindi po ginawa. Okay. Reasonable naman po yung request. Kasi Attorney, po, sandali lang, Attorney. Versus US, we have to assert our territorial sovereignty. Attorney. Yung request naman niya ay gusto lamang niya na yung ating mga proseso ay galangin at hindi siya ipadala sa United States of America na hindi pa niya ma-prove yung kanyang innocence po. Attorney, di magpaliwanag siya sa Amerika. Una, wanted siya ng Federal Bureau of Investigation, FBI. Pangalawa, meron no siyang sexual abuse, human trafficking dito sa ating bansa. Pangatlo, kung talagang siya ay son of God, bakit hindi sa sumulpot at ipagtanggol ang kanyang sarili
at humingi siya ng blessings mula sa God na siya ay pakawalan at siya ay mawalan ng mawala lahat ng kanyang kaso. Di ba, Attorney? Son of God siya? Naniniwala ba kayong son of God siya? Sir, ako po ay isang Muslim. Ay, wala. Abogado. Muslim. Abogado ang pinag-uusapan natin. Oo. Akin pong ginagalang ang faith po ng ibang tao. Hindi po ako nagdadrop sa ganoon pong level. Yun po ang kanilang... Hindi ho level yun. Tinatanong ko kayo. Ginagalang ko po yan. Siya ay son of God. Kung siya ay son of God, Attorney, kung maakusa ka in the future po ng, let us say, rape din, napadismiss mo na, and then you will find out later na inosente ka naman talaga, choice mo rin po yun, Sir Noli, na i-insist na wala kang kasalanan and you don't have to surface. That is within our rule of law po, Sir Noli. Hindi. Kung talagang siya po, marami siyang mga taga-subayba, marami siyang tumutulong sa kanya. So, patunayan niyang wala siyang kasalanan, sumulpot siya. At yung sinasabing bangke na pinagtataguan niya, lumabas na siya doon, parang daga siyang lalabas, at siya naman ay may pagkakataon para ipagtanggol ang sarili niya, at marami siyang abogado, kasama na ho kayo kahit kayo ay isang Muslim. Sir, he will certainly, he already said that he will do that. But kailan? He requested lang. Kailan? Sa ating presidente, na magpalabas ng written declaration. Mahina naman itong kaso, sir Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America na hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na nga itong kaso na ito And it is within his right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila Senator Lacson. Ito na naman hindi niya pwedeng gawin ito? Pauli-uli na lang sinasabi niyo. Attorney, sorry, Attorney. Attorney. Yes po. Huwag ho kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit ang sinasabi yung mga laksyon na yan. Ang sinasabi ho namin, hindi makikialam ang Pangulo dyan, wanted siya sa Amerika, sa FBI, bahala na ang FBI niya. Pero ang tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang compound. Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya? Kung talagang wala siyang kasalanan, ay wala, ma-absuelto siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Paano po? Paano? Sasabihan kita. Ano? Kung yung motion for reconsideration po namin sa Department of Justice ay i-rule, maski pa i-deny yun, pwede po kaming aakyat sa Court of Appeals at mag-file ng petition for certiorari. At kung i-grant yung petition for certiorari po, Sir Noli, edi wala ng kaso. Yun! Yan po, part yun ng choice niya. Tuliao versus Miranda po yan. Kung ma-prove niya yung innocence doon, na wala palang probable cause, choice din po niya under our rule of law po. Sir Correct! Puro rule of law kayo, Attorney. Walang visa po yun. Pero, duwago ang inyong kliyente, ayaw niyan lumabas. Patunayan niyang wala siyang kasalanan. Yun ang malinaw dyan. Sir Noli, pwede nga niyang patunayan yung kanyang na wala siyang kasalanan based on our rules of court po. Kasi kung ang DOJ, baka magbirakulo, magsasabi na wala pala siyang kasalanan, mag-render ng resolution na wala siyang kasalanan, and then mag-file ng motion for withdrawal of information in court, hindi pa siya nag-surrender and then the court will grant it. That is within our rule of law. Okay, rule of law. Saka, garanting lang, patuloy. Teka muna, Attorney. Teka muna, Attorney, sandali lang. Patunayan niyo ang wala siyang kasalanan sa pamagitan ng pagsulpot niya. Magpakita siya, harapin niya ang DOJ, harapin niya ang mga kaso niya, doon kami maniniwala na siya ay tapat talaga sa kanya sinumpaan, sa kanya mga alagad, na yung mga kaso niya ay hindi totoo, patunayan niya. Hindi ho pwedeng siya'y nagtatago sa lungga at sasabihin yung mga rule of law, ay paano kami maniniwala sa rule of law, Attorney? Sir, hindi pinapatunayan nga niya po. Ay, anong patunay? He is actually, through our pleadings po, he is insisting on his innocence po doon sa motion for reconsideration. Ang problema lang kasi natin, Sir Noli, is yung ating mindset po, kailangan talaga nandun siya physically present. The accused also has the right, the option po, to insist on his
innocence. Choice po niya yun without surrendering. That is within our rule of law po, Sir Noli. Siguro hindi maintindihan masyado sa mga non-lawyers, pero it is within our rule of law po na option niya yon, questionin niya yung information, invalid yun, yung warrant of arrest, questionin. At kung ma-deny, pwede kami aakyat sa Court of Appeals. At kung mag-grant po ng Court of Appeals na invalid pala yung information at saka warrant of arrest, wala nang kaso. So, choice din wala yan nang kaso. ng akusado. Patunayan ninyo, palabasin niya sa salungga, at saka kayo mag-file. Ha? Ay kahit tumatawa kayo, kahit attorney kayo, pero kami pangkaraniwang tao, ang alam namin ang taong may kaso ay dapat lumabas at ipagtanggol ang kanyang sarili. Lalo na po ang isang tao na katulad ni Pastor Kibuloy na son of God. Yan po ang view po ninyo, sir. Opo, Ginagalang yan ang po view ko. Pero mali po yan na Hindi ako mali. Hindi ako mali. Meron pong alternatibo po ang akasado, Sir Noli. Hindi kung talagang wala siyang kasalanan, patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, pinagtatanggulo ninyo, di ba? I'm not talking of Kibuloy, pero kayo mga attorney, ganyan ang asal ninyo. Pinagtatanggol nyo kahit kriminal. Kriminal si Pastor. Hindi ko sinasabing si Pastor nga. Makinig ho kayo. Hindi ko sinasabing si Pastor. Sabi ko, may mga abogado na kahit kriminal, ipinagtatanggol nila. I'm not talking of Kibuloy. Malinaw yun eh. Sumasabat ho kayo kasi kayo kaya hindi nyo marinig. Okay, attorney, hindi tayo matatapos dahil pinipilit nyo yung gusto nyo, pinipilit ko rin ang gusto ko. Pero abangan natin kung ano magiging resulta. Ganito na lang, Sir Noli. Ganito na lang po. We have agreed to disagree. Pero, okay. We have agreed to disagree. Po sa ating saligang batas, part po sa ating mga batas po, na may choice talaga yung akusado. May choice din. Na i-insist niya yung kanyang innocence na hindi kailangan maging physically present before the jurisdiction of the court. Especially in this case na may banta po sa kanyang buhay. At saka may threat po na i-extraordinarily render siya doon sa United States of America. Sana po galangin din natin yung kanyang desisyon kasi I could not impose my choice to my client po, no? Ang akin pong trabaho is to present the alternatives to my client and it is up to the client to choose which of the alternatives that he will choose. Sana po maintindihan po ninyo. Hindi ko naintindihan. Maraming salamat po. We agree to disagree, attorney. Sabi mo nga. We have agreed to disagree po. Attorney ka, ako ay pangkaraniwang tao. Broadcaster lang ako. Attorney, maraming salamat po sa pangalan po ng ating mga kapatid na Muslim. Maraming salamat po. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.